Sa puntong ito, kausapin po natin si Raymart Santiago. Magandang gabi sa iyo, Raymart. Magandang gabi din po, Tita Mel. Oo. Raymart, unang-una, kamusta kayong mag-asawa, lalong-lalo na mga bata? Hindi po okay. At syempre, dun sa pangyayari po, ang na-trauma din dito yung asawa ko at yung dalawa kong anak. Aha. Kamusta si Claudine? How is she taking it, Raymart? Medyo masakit po yung katawan dahil dun sa sipa ni Montulfo. Tsaka yung likod niya tumama dun sa counter. Apo. Ang mga bata naman, Raymart? Well, meron silang bukas parang psychological test dahil sa trauma na nasa trauma ko ng pangyarihan. Bakit? Anong nakikita niyo sa mga bata? Meron ba silang hindi pangkaraniwang ginagawi, Raymart? Hindi kasi po yung lalo na yung bunso, overprotective po yung sa asawa ko na hinahanap niya, where's that man? Where's that man who kicked my mom? Is he in jail? Ganon. So, very, for a 5-year-old, 4 years old, parang yun ang isip niya, di ba? Nagulat nga kami. Batay sa mga kumakalat na video, may mga nagsasabing kitang-kita raw yung galit, yung panggigigil mo kay Montulfo. Saan nagsimula yun, Raymart? Totoo ba yun? Yung video po na lumalabas na nasa YouTube, yun po yung dulong parte na ng away eh. Yun po yung pagkatapos niyang sipain si Claudine ng 2 beses at tinulak. Kaya po naging ganun po ang reaksyon ko. Dinimanda na kayo ni Montulfo, alam mo na ba yun? At kayo naman, maghahain ba kayo ng kontrademanda? Actually, opo. At nagdemanda rin kami nagkakita po kami dun sa police station nung araw na yun, nung kahapon. Linawin lang natin, Raymart. Bagahin nyo lang ba ang naiwan? Bagahe po namin, pati yung bagahe nung isang pamilyang kasama namin. At yung isa pa na hindi namin po kilala. Bali, ilang pirasong bagahe yung naiwan na Raymart? Kasama po yun sa kaibigan namin? Oo, lahat kayo sa grupo nyo. Ilang bagahe na iwan? Baka mga 10 siguro. Marami ha? 6 to 10 siguro. Kailan nyo nalaman na wala pala, hindi pala ninyo kasama yung mga bagahe ninyo? Yun nga po yung parang kinapagtaka namin. Pagdating namin po dun sa airport, bigla na lang sinabi na hindi namin kasama yung gamit namin. Okay. Na sinabi namin bakit hindi nila in-inform po kami na hindi namin makakasabay po yung bagahe namin. Kasi yung may mga gamot po doon ng anak namin, kagaya yung anak ng kaibigan namin, inatake ng asthma, so kailangan po ng gamot. Kaya po yung reaksyon ni Claudine, na syempre parang, who gave you the right po na nakunin yung mga bagahe namin ng walang pasabi. Yun lang po yun. At kung kinausap po ko ni Mon na yun, siguro baka kumampi siya sa akin eh. Kaso, pinagkukunan po kami. Tapos, tinanong ko po sa kanya kung, Sir, ano po ba yung ginagawa ninyo? Bigla na lang po niya ako sinuntok at sinipa. Yun po ang katotohanan. Oo. Pero Raymart, ano sagot nung tao sa airport? Nung tinanong niyo siya tungkol sa bagahe ninyo? Nung una, parang nalipat sa isang eroplano ata. Parang maghihintay ng after 2 hours. Okay. Ata parang gano'n na i-deliver na lang po sa bahay. Sa bahay. Pero hindi yun yung point eh. Hindi yun yung point eh. Sa amin, dapat bago kami umalis, sana po sinabi muna sa amin na hindi namin makakasama. May dahilan ba na binigay sa inyo kung bakit na offload yung inyong mga bagahe, Raymart? Siguro po, puno siguro yung eroplano. Pero yung nakasakay po kami, siguro 30 lang kami sa eroplano eh. Hindi puno? Hindi po. Mga 30 po kami. Yung eroplano, 100 plus ata yung capacity noon. So, nagtataka po kami bakit punong-puno yung gamit na sinasabi nila. May ilang tanong din sa iyo si Mike Enriquez, Raymart. Mike? Raymart, magandang gabi sa inyo ni Claudine, pati na sa abogado niyo si attorney. Meron na bang, simula nung naganap itong pangyayaring ito sa Terminal 3, meron na bang mga nagsubok na pag-ayusin kayo ni Montulfo? At kung sakaling meron man, bukas ba kayo na maayos ito nang hindi na aabot pa sa korte at sa legal na proseso, Raymart? Alam mo, kagaya ng sinabi ko po kanina sa mga interviews ko,
Yung pagsuntok po niya sa akin at pagsipa niya sa akin, kaya ko po tanggapin yun eh. Parang experience na lang, parang ganun. Pero yung sinaktan niya yung asawa ko at yung trauma ng mga anak ko, eh mali yun. Hindi kita aatrasan. Okay. Raymart, ulitin natin ulit yung mga pangyayari kung mamarapatin ninyo ni Claudine. Sino ba unang, ano ba una? Suntok ba o sipa? Sino ba una? Ang nangyari po, Ikaw ba o si Claudine? Paano nga ba, Raymart? lumapit po ako sa kanya. Siguro mga 2 meters away siya. Sinabi ko, "Sir, ano po yung ginagawa nyo?" Tapos biglang tinitignan yung camera niya, tapos ngumingisi siya eh. Parang tumatawa, para tawang aso. Tumingin sa akin ganun. Bigla ako in-open face tsaka sinipa. So tumama sa akin, tsaka tumama dito. At yun, naggulo na hanggang sa nagkaawatan na. Yung nagkaawatan na, si Claudine naman nung lumapit. Tinanong niya, bakit mo sinipa yung asawa ko at sinuntok? Tapos biglang gano'n na naman, parang ngumingisi siya. Tapos biglang tumapat siya kay Claudine. Tinignan niya si Claudine at sinipa niya. Tinulak. Yun po, hindi ko po alam dahilan kung bakit niya po ginawa yun. Okay. Kalalaki niyang tao, sisipain niya yung asawa ko. Okay. Ano ba? Raymart, pwede ko bang matanong si attorney? Apa. Attorney, magandang gabi po. Si Mike Enriquez po ito, attorney. Good evening, Sir Mike. Ano pong kaso ang pinag-aaralan nyo ng isang palaban kay Montulfo, attorney? Ang ganito po yun, this is a very unfortunate incident. Nobody wanted this to happen. Kaya nga lang po, dahil nauna na nagdemanda si Mr. Montulfo, ay karapatan rin naman ni Claudine at Raymart na depensahan yung sarili nila. At hindi lang yon, magsampan rin ng kalukulang demanda kasi aggrieved naman din po dito yung mag-asawa. Yung YouTube video does not capture the whole story dahil ito na po yung bandang huling portion ng kaguluhan. Kaya po, nag-request ho kami sa airport security sa NAIA Terminal 3 ng copy ng CCTV. Kasi doon po magpapatunay yung buong kwento kung ano talagang nangyari at kung sino nag-umpisa ng gulo. Opo, yung pinag-umpisahan po ng lahat ng ito, yung bagahe sa Cebu Pacific, meron ba kayo nakikitang dahilan para sampahan nyo din ang kaso, yung airline, attorney? Ganito, ang concern ho namin, kasi syempre understandable upset sila dahil na-offload yung baggage nila at may mga gamot na naiwan doon na kapag hindi na ibigay doon sa mga bata, eh baka ma-prejudice no, yung mga bata. Yun no yung reason kung bakit sila upset. Although, ang issue ngayon talaga ay yung pananakit ni Mr. Montulfo kay Raymart at lalo na kay Claudine. Lalo na din po yung emotional violence na experience ng mga bata na sinasaktan yung kanilang ina sa harap nila. So yun po yung aming pinagtutuunan ng pansin. Ayaw nga ho sana namin talaga namang umabot sa demandahan, pero dahil inunahan na po demanda si Raymart at si Claudine, ay hindi rin po sila aatras. Pero nakikita po natin sa video na pinagtutulungan si Montulfo. Hinahawakan lang po, nakikita ho dyan, hinahawakan ho siya ng mga airport security at 2 tao lang ho yung nakaaway niya. So hindi po totoo 7 or 8 tao yung bumubugbog sa kanya. Wala hong video makapagpapatunay yung sa claim ni Mr. Tulfo na pinagtulungan siya ng 7 or 8 tao. Opo, sige po, salamat attorney. Isang tanong na lang kay Raymart bago natin tapusin ito. Raymart, nandiyan ka pa ba? Okay. Opo. Okay. Totoo ba yung sinasabi ni Montulfo na nag-init daw ang ulo ni Claudine sa isang tauhan ng Cebu Pacific dahil nga doon sa nangyari sa bagahe? Yun daw ang nakaakit ng kanyang pansin eh. Nakita niya o narinig niya na may pinagagalitan yata si Claudine na tauhan ng airline? Hindi, yun po yung sinasabi po namin na yung insidente niyo, nagrereklamo po si Claudine doon sa front desk na kung bakit hindi sinabi sa amin kung bakit hindi namin kasama yung mga bagahe. Yun lang po yun. Okay, panguling tanong na Raymart, kung mabibigyan ka ng pagkakataon magsalita at magbigay ng mensahe kay Montulfo, anong pararatingin mo sa kanya sa puntong ito? Ayoko po muna magsalita. Sige, Raymart at Claudine, salamat, pinaunlakan nyo ang panayam na ito at sa oras na binigay nyo sa amin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong dalawa. Salamat po. Samantala, sa puntong ito mga kapuso,